we are back in Japan for this episode. Pupuntahan, i-feature natin yung mga restaurants at mga lugar na hindi pa natin naiipakita sa ating napakarami ng Japan vlogs. Tikman natin. This is lavender ice cream. Ito daw pizza bar na ito, na-awardan sila ng top 2 best pizza in the world. My God. The shrimp is so fresh na parang kumakain ka na ng sushi, no? Sila yung gumagawa ng replica foods. Let's say yung bibingka, gusto natin pagawa ng replica, dito mo siya dadalhin. For our merienda, nandito tayo sa Sarabets. Eat all you can po ito, and ang kanilang specialty, mga seafood, yung mga king crab at mga scallops, premium seafood. Nakasubok yung mga kasama namin. Enjoy na enjoy po sila, di ba? Ayan o, tingnan nyo, they really enjoyed. Ilan po kami ngayon? We are 31 because the whole Manabat clan and our extended family kasama po. Daruma! We are back in Japan for this episode. Pupuntahan, i-feature natin yung mga restaurants at mga lugar na hindi pa natin naiipakita sa ating napakarami ng Japan vlogs. So simulan po natin, nandito tayo sa Gunma Prefecture. 2.5 oras from Tokyo. Anong gagawin natin dito? Nandito po tayo ngayon sa Lavender and Flower Farm. Ang ganda, di ba? Although hindi pa po full bloom, makikita ninyo, very colorful na. Nandun daw po sa taas ang lavender. And mamaya, mag-fruit picking po tayo. So halika, umakyat na tayo dun sa taas. So para makaakyat doon sa lavender fields, mas maganda daw po yung nandun sa taas. Pwede kang maglakad, pwede ka ding sumakay dito sa cable car, no? So kasi ito pong resort na ito, during winter, ski resort siya na tinatransform nila into a lavender and flower farm kapag ka summer. So halika, sumakay tayo dito. Nandito na tayo sa lavender farm. Ito hanggang doon po sa taas, puro lavender yan. Pero ngayon kasi, 3rd day pa lang ng kanilang opening. So makikita nyo, kita mo na siya ng malapitan, pero hindi pa siya yung parang mapapawaw na punong-puno ng lavender. Kasi po, nagsisimula pa lang yung bloom. By the way, today is June 29. By the 2nd week of July, yun na po yung full bloom niyan. Pero yung amoy, para ka nasa spa, yung parang gusto mong matulog kasi amoy na amoy mo yung lavender. And you will see small bees, may mga butterflies na dumadapo. Ang ganda ng sarap ng hangin. Wow, ayan o. It's amazing.
Tikman natin. This is lavender Tayo sa buhok. ice cream. Very floral. Pati yung sandok, ano. And the usual Japanese dairy, very smooth. For our lunch, dito pa din sa Tambara Tambara Park, vending machine. Parang nirentahan natin yung Tambara, no? Walang ibang tao. O, di ba walang katao-tao, parang nirentahan namin itong restaurant. And this is one of their specialties, lavender curry. In fairness, hindi siya yung, di ba yung parang minsan yung iba hindi mo na makain because it's too floral. Ito nandun lang, there's a hint of lavender. Actually, it's parang more on aftertaste. Nandun yung floral aftertaste. It's good. And meron ding curry katsu. Very affordable din. Mga 2,000 yen. Ayan, sulit naman ang pagbisita natin dito sa Tambara Farm, Tambara Park, Lavender Park. Kahit hindi full bloom yung lavender, it's really the total experience. So when you're in Tokyo, 2.5 oras lang nandito ka na. Must visit. Pahabol, may tinda silang lavender pudding. Tikman natin. Ito, very floral. Lavender na lavender. Yung ice cream kasi kanina, yung medyo hint lang ng lavender. Pero ito, para ka talagang ngumunguya ng lavender. Medyo on the sweet side siya. And feeling ko kailangan kasi nilang tamisan para talagang mangibabaw yung flavor ng, angat na angat yung flavor ng lavender. I mean, it's good to try this. Para sa akin lang masyado siyang floral. Pero kung sa susunod, kakainin ko pa din ulit kasi nasa Lavender Park ka nga di ba? Anyway, we really enjoyed. Hello! For our second activity, nandito tayo sa isang farm para mag-cherry picking. Tignan nyo naman ang gaganda nitong mga cherries na ito. Oh. So ito daw pong Ganma Prefecture, isa ito sa mga food-producing regions ng Japan, particularly mga fruits. So dito sa region na to, karamihan ng mga prutas katulad nitong mga cherries, dito po hina-harvest sa Ganma. Diba? Tikman nga natin. Yung buto daw po, sa lupa lang. Ganun daw po yon. So for 30 minutes,
eat all you can, pick all you can, pero bawal ka mag-uwi. Kung ano lang yung kaya mong kainin dito sa farm. Ay, nahuhulog ang mga cherries. So during springtime, pumupunta tayo ng Japan to witness the beautiful cherry blossoms. Ito naman po, magkaiba po ito. Although same family daw po, itong mga puno na ito, talagang ginawa sila to produce yung matamis na cherries. Yun namang cherry blossoms to produce the ornamental flowers. Although ito daw, during springtime, namulaklak din, pero hindi ganun kaganda. Hindi kasing ganda nung nakasanayan nating cherry blossoms kung saan tayo nagpapapicture pagka-spring. Ayan, so mamitas-mitas tayo. Yun ang kagandahan dito. Depending on the season, may mga fruit picking activities kang pwedeng gawin. Hitik na hitik ang mga cherries. Cherry tree. Ito, oh, look at this. Tingnan nyo po, oh. Ayan, so we will enjoy our cherry picking activity. For our last stop, pupunta tayo dito sa Daruma Temple. Actually, ako ngayon ko lang narinig si Daruma kasi ang kilala ko is si Maneko Neki. Yung pusang gumaganyan-ganyan o gumanyan kayo. Ganyan. Yung pusa na gumaganyan-ganyan sa mga tindahan. 'Di ba? Yung Lucky Charm. Si Maneko Neki, akalain nyo ay second lang na most popular na pampaswerte in Japan. Number 2. 'Di ba? Number 2. Ikaw ba gusto mong number 2 ka? Well, sorry Maneko, you're number 2 according to according to Google. Number 1 si Daruma. Kaya nandito tayo. So si Daruma daw po is nag-meditate ng 9 years. And during his or her meditation, to keep him awake, yung mata daw po niya is para may pinutol siya. Kaya ngayon, yung kanyang Daruma image na binibili is makikita mo walang mga mata. So, pag daw bumili ka nung Daruma image, kahoy yun, you're going to set a goal or a wish and then drawingan mo yung isang mata. And then, pagka nagkatotoo, dodrawingan mo din yung right eye and pwede mong ibalik si Daruma dito sa temple para sunugin. And bibili ka ng bago, parang fresh start sa panibago mong goal. Ayun ang presyo ng Daruma. Pag yung binili mo yung 9,500 yen, mas suswertihin ka. Kung gusto mong super swerte, yung 38,000 yen. Pag barya-barya Yung lang. malaking malaki. Ayun o, yung malaking malaki. Yan. Gusto pa dito, taro si lahat ng kulang. Ito. Hindi lang naman yung ganong image. Pwede rin yung mga ganito lang, mga Dito na lang ako papel-papel. doon. Siya ng right, kuha ng tubig, dito po malalaglag yung tubig. Hugasan yung left, hugasan yung right, tapos yung pangatlong beses, tap lang po. Huwag mo inumin. Tapos hugasan niyo po yung handle. Para Okay. po sa gagana. Yun lang po. Okay. Makinig ha, bago daw pumasok sa mga sagradong lugar, maghuhugas muna. So, kuha nito,
Hugas yung left. Hugas yung right. Tap sa bibig. Hugas ang handle. Para sa susunod na gagamit. Oh, mayan mga students. Okay. Pag halimbawa feeling mo hindi ka nalinis, pwedeng repeat. Repeat. Ayan, dito. So, magdodonate tayo ng coin. Tapos, idodong. Tapos, ito daw mga daruma dito. So, since you'll see, may mga mata na sila na-accomplish na, nagkatotoo na yung mga goals, ibinalik na dito, and then come January, each year, susunugin yan. Meron daw ditong lugar kung saan sinusunog yung mga daruma na yan. O sige, bibili tayo. Alam mo talaga dito sa Japan, nakakatuwa ha, ang galing nila. Every year, bumabalik tayo for cherry blossoms, and now every year, babalik tayo for daruma. Nakakamangha ngayon ko lang po narinig yan. And by the way, this is our last stop ng ating day tour dito sa Gunma Prefecture. And pabalik na po tayo sa Tokyo, 2 oras na drive. Di ba? Nakakatuwa. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa mga ganitong pampaswerte, especially kung positive vibes ang dinadala nito sa ating mga buhay. Diba? And nakakatuwa sila, ang cute-cute. Diba? Parang talagang gusto mo mag-uwi ng 1, 2, 3, o kung talagang naniniwala kang magdadala ito ng napakaraming swerte, iuwi mo lahat ng kulay. Daruma! For our dinner, nandito kami sa Momo Paradise. Unlimited sukiyaki and shabu-shabu. Sa Shinjuku po, may 2 Momo Paradise ha. So baka malito kayo, please check the address carefully. So eat all you can po dito. Isa-serve nila yung mga meats. May option kayo if you want premium meats. Ang ginawa lang namin yung medyo katamtaman lang. It's 6,600 yen per person. So that's approximately 2,500 pesos. You have an option to upgrade it sa drink all you can. Hindi din naman po kamahalan. So doon sa 6,600 yen unlimited premium beef, pork, meron silang buffet doon. You can get vegetables, mga dumplings, kung ano-ano. Madami. Mukhang masaya naman po dito. Mukhang sulit. So for the sukiyaki, ang beef, I like to dip it in fresh egg for that added creaminess. Nasa sayo naman yun. So good. Napapansin po ninyo, puro buffet ang aming kinakainan. Kasi po, napakahirap magpa-reserve sa mga restaurants here in Japan. Especially yung party po namin, ilan kami? 30 po kami. And syempre may kanya-kanyang mga dietary wants, restrictions. Pagka ganitong mga buffet, lahat masaya, di ba? Are you enjoying? Are you enjoying? Yes. Diba? Diba? Camera shy po yung mga kapamilya ko. Kaya
Talagang alam na nila pag paliko na yung camera. Kaya we're going to enjoy our dinner here at Momo Paradise. Nalalabog na yung pinapakulo ko. Ito, shabu-shabu. Hi Jacob, how was the food? Okay lang po. Actually, masarap po siya. Pero nawalan na ako ng upuan. So, nandito ako sa, Ayan po. So, buti na lang, binigyan ako ng upuan dito. Thank you po. And you have the best position here, the buffet. Opo. Yes. Ayan, shoutout po kay JV Dolalia at yung nanay niya, si Vanessa Dolalia at ang buong Dolalia family ng May Kawayan, Bulacan. Thank you po. Nagpa-request sa akin, paki-include po sa video. Thank you very much. Yes, hello po sa inyo. Hello. And the proud mom. How was the food? Delicious. You okay? How have you been enjoying Japan? It's incredible. There's so much good food to eat, and RV always knows the best places. Okay, well, enjoy. Enjoy. Shout out to Chloe, Janine, Jackie, Buboy, and Tita Ivy Hoshon. Hi. Shout out to Kaden Mendoza from Miriam College. Sarap. Pang ano na to, 5th cup of rice. Thank you so much. Ay, super sarap. Sarap talaga dito. Binabati ko po si Kate. Hi Kate. Hi Vargas family. Hi! Shout out to Madonna and Marisa for having the best sukiyaki. Hello to our cruise family in California. Jackie, Janine, Chloe, and Jacob. Miss you guys. Shoutout sa 20 million followers ko. Buti na lang daw sinama mo ako. Madadagdagan ng followers mo. Wow, for dessert ice cream. Alam nyo po, kanina malambot yung ice cream. Binanggit ko lang, kaya ko the ice cream, it seems soft, melting. Alam nyo po, iba talaga dito. Pinaltan nila lahat ng bago. Kaya mag-enjoy na tayo. Ay, ayaw ko to. Matcha lem. Ito ko, Hokkaido vanilla. Sarap ng almond. Ano? So good. Yung lemon sherbet, masarap din. Kung halimbawa hindi ka pa tapos, you want to eat more, as a palate cleanser, pwede to. Masarap. Strawberry, almond lychee. Good morning! So for today's activity, nandito po tayo sa Toyosu Market. Isipin po ninyo ha, itong walkway na to, nanggaling lang po kami sa parking para pumunta dito sa palengke. 'Di ba? Palengke po ito pero look how modern it is. And ilang buildings po sila. So itong Toyosu Market, ito po yung nilipatan ng world famous na Tsukiji Fish Market. Napuntahan na po natin yon before. And since medyo masikip na yon, maliit na for tuna auction and sa lahat ng nangyayari, ginawa po nila itong Toyosu Market. This is the world's biggest fish market. Halika, silipin po natin kung saan nangyayari yung tuna auction. Pero late na tayo. If you want to witness that, kailangan nandito ka na as early as 5 a.m. Sisilipin lang natin yung merong viewing deck pero wala nang tuna ngayon, no, Kazu. Ayan, so si Kazu ang kasama natin ulit of Japan Comfort Ride. Dapat gigising kami ng 4 a.m. to witness the tuna auction pero pinili po naming matulog na lang. So, mga Michelin restaurants all over the world,
minsan sa menu mababasa mo, etong sushi na ito, air flown from Toyosu Fish Market. Dito nang gagaling yun. Wow! May mga restaurants na dito. Imagine, oh, they built an entire complex para lang dito sa tuna auction. Ah, dito yon. Wow! So, kung gumising tayo ng 4 a.m., so 5 a.m., you need to get here as early as kahit before 5 a.m. for you to save a spot para masilip mo yung tuna auction dito sa baba. Pero ngayon, may makikita ka pang mga frozen tuna. So when you say fresh frozen, pagkahuli niyan from sa dagat, pagkahuli nila sa dagat, yung kanilang ship, meron na yung blast freezer, fresh frozen from the sea, fina-fabricate and then fini-freeze mismo doon sa ship to maintain its ultimate freshness. And dito po, ino-auction yon early in the morning. So sa auction process, meron silang tinatawag na teyari. Ito yon, pinapaliwanag dito. Digits, gestures. So ginagamit nila yung kanilang kamay. Ayan, may mga signs to indicate the auctioneer's respective bid. So parang sa Navotas, di ba, nagbubulungan sila kung gusto mo tong banyerang to. Dito naman, ayan, sign lang yung ginagamit nila. So, yung laki nitong Toyosu Market is halos doble noong Tsukiji Market. So, ito yung Tsukiji Market. Ito yung Toyosu Market. So, grabe, no? Ganun pinapahalagahan ng mga Hapon ang kanilang pagkain. Kasi syempre, nagsisimula yan sa farming, pero saan ba pinaprocess lahat yan? Sa palengke. So, nandito tayo sa Senyakubanrai, nakadugtong lang sa Toyosu Market. Nandito yung mga retail and may mga restaurants din dito. Pwede ka mag-omakase. And dito sa tabi ko, although sarado pa, ayan, may mga kutsilyo na mabibili ka, mga Japanese kitchenware. So, pwede ka maglakad-lakad dito. Pero kami, lilipat muna kami dun sa fruit market and then pupunta kami sa Tsukiji Market para doon kumain ng sushi. So kung hindi mo inabutan yung tuna auction, walang action na nangyayari doon sa viewing deck. Dito naman sa kabilang building, sa fruit and vegetable market, ito makikita mo, nandito sila I don't think this is an auction, no? Pero may mga happening. And dito sa baba, makakabili ka, may retail. Grabe, para ka nasa airport. Nandito na tayo sa world-famous Tsukiji Outer Market. So nakita nyo, sobrang daming turista. Kasi iba't ibang klaseng mga pagkain ang masusubukan mo dito. Pero ngayon, magbe-breakfast tayo doon sa restaurant ni Tuna King. Si Tuna King, ang kanyang pangalan ay si Kiyoshi Kimura. Kaya siya nabansagang si Tuna King kasi raw po, sa history, siya yung nakakuha nung isa sa pinakamabigat na tuna. So nakaganyan siya. Makikita natin mamaya yung kanyang picture, nakaganyan siya. Kapag kasi meron siyang nakukuha sa auction na malaking tuna, ginaganyan niya yun. Dito buhay na buhay. Compared doon sa Toyosu Market, that's very modern.
Ito naman yung old, yung traditional. Ang action dito nangyayari sa umaga. Ang mga stores naman dito sa Japan, karamihan nagbubukas 10 or 11 a.m. Bago ka mag-shopping sa mall o dito ka muna pumunta, it's advisable to start early in the morning to avoid the crowd. So ito yung tuna set with miso soup. Ito, medium fatty tuna. Super fresh. Natutunaw talaga sa bibig yung tuna. Walang kalansa-lansa and walang yung parang veins. Kasi may fatty tuna na gano'n, yung parang may sumasabit. Ito hindi. Ito naman yung hindi fatty. Amazing sushi breakfast experience. Deserve ni Tuna King yung kanyang title. Kasi really one of the best na tuna sushi sashimi na nasubukan namin. Sulit na sulit. So must try when you are in Tokyo or in Tsukiji Outer Market. So next natin, yung Kropek. Palagi ko napapanood yun sa TikTok, pero hindi ko pa nasusubukan. Ito yun. Oh, okay. Squid, crabs, and shrimp. Subukan natin yung squid, yung shrimp. Ito, so 950 yen. Oh, ito na, luto na. Wow. Pero ayun no, fina-flatten nila doon. Very natural ang lasa. Nandiyan na po yung medyo matikit kasi nandiyan na po yung hipon. Ito na yung hipon mismo, sugpo. Kakainin ko yung buntot. Sarap, subukan nyo, tsaka mura lang siya. After our food trip in Tsukiji Market, nandito naman tayo sa Kappabashi Street, or also known as the Kitchen Town here in Tokyo. So dito po tabi-tabi, more than 100 or even 200 stores selling kitchenware. Pero for today's episode, ako po ay tumitingin lang, hindi po ako bibili. Dahil tambak po ang mga kutsilyo sa aking kusina. Ay, ang ganda nito. Very minimalist. Puro puti. And tignan ninyo, ang cute, oh. O kung mahilig ka sa elephant na kagaya ko, may mug na elephant. And nakasulat talaga, elephant. So dito may isang store na puro pang baking. And dito ko nakakita ng mat fair na wire whisk na nabili ko pa sa France many years ago. 15 years ago. And hanggang ngayon, hindi naman 15 years ago, 12 years ago, na hanggang ngayon nagagamit pa din. So bibili tayo ito. Tsaka ang comment dito, hindi ka magkakakalyo. Kasi maganda yung hawakan niya. Ayan, so bilit. Tapos ito yung pangarap ko, yung Martha Stewart. Alam nyo, pag yumaman ako, ito na ang gagamitin ko mga mixing bowl. Tignan nyo po ang isa, 38,000 yen. Ayan, so bibilhin natin to. Bayaran po natin.
Is very important para sa mga bakers. So, ibibili ko yung mga bakers namin. This is 300 yen. Actually, mura na yan for the quality and it's made in Japan. Hindi ko naman alam na business trip pala yung pinunta ko dito na mamimili ko ng... So, kinain ko yung sinabi ko kaninang hindi ako bibili na. This is for the business. Tumitingin lang, hindi po ako bibili. Hindi po ako bibili. So, babayaran ni Miss Rosette lahat yan. For your business, it's very important na gagamit ka ng mga quality tools and equipment. Kasi, especially with food, pagkain yan eh. Pag gumamit ka ng mga cheap na gamit, pag nagkaroon ng sira yan, there's a chance na sumama yan doon sa, may particles na sumama sa pagkain. That's why it's really important na quality yung gagamitin mo. You have to invest on quality materials. And speaking of quality, this is Chocolate Molds. Chocolate World is a established store in Belgium. Sila ang gumagawa niyan. So matibay. Ang ganda nitong tindahan na to. Picturean natin yung labas mamaya. So dito kayo pupunta. So dito naman sa store, this is our last stop. Hindi pa po tapos. Sila yung gumagawa ng replica foods. So for example, may restaurant ka. Let's say yung bibingka, gusto natin pagawaan ng replica. Dito mo siya dadalhin. Pwede naman daw, baka pwede high resolution na picture. O kaya halimbawa nagda-diet. Teresa, nagda-diet ka, gusto mo ng pasta. O, nandun na lang yan sa harap mo. Teresa, gusto mo ng French toast. Teresa, oh, mukhang ang sarap. Teresa, gusto mo ng Danish pastry. Nakakatuwa, no? Ang galing-galing nila. And mukhang totoo talaga, even the glossiness. Ito talaga ang para kay Teresa. Ayan, so tapos na ang ating food tour. Special thanks to Kazu. Kazu, thank you for bringing us dito sa mga never pa nating na-visit and na-feature na mga spots here in Tokyo. Nakakatuwa. Next time kailangan dito buong araw, pero next time kailangan din may dala kaming extra na maleta or kahon na ganito. Pwede naman yun, no? Ipapabalik bayan box. O, di ba? Matutulungan mo din kami noon. O, di ba? Nung sea cargo. Oh, wow. Ayan, so if you want the same itinerary, message nyo si Kazu sa Japan Comfort Ride. Okay? So, balik na kami sa hotel. Okay, for dinner, so maikli lang to kasi na-feature na natin itong restaurant na to before, not once but twice. So ipapakita ko lang, we're having dinner at Rokasen here in Shinjuku. Maganda kasi dito, meron silang private room, so they were able to accommodate us. 31 po kami. So itong kinuha natin na set, Chuki course. Chuki. So sa Chuki course, ayan, may lobster, may mga premium meats, and order all you can and drinks and desserts and everything. So ang isang tao po is 17,600 yen. Sulit na sulit po yan, promise. This is our favorite, one of our favorite restaurants here in Tokyo. Okay, so ayan, nag-e-enjoy ba kayo?
Did you enjoy, Ate Pixie? Perfect. Very, very good. Very good. Excellent. I recommend going to dinner with RV and Larry all the time. Until next time, Ate. We are waiting for our Uber. Magla-lunch tayo ngayon sa Pizza Bar on the 30th. Nasa 30th floor siya ng Mandarin Oriental, Tokyo. Ito daw pizza bar na ito, na-awardan sila ng top 2 best pizza in the world. For how many consecutive years daw po iyon. And ito rin daw po ang best pizza here in Japan. So, paano kami nakapagpa-reserve dito? Kailangan mo daw po ng at least a month or 2 to secure a seat. Kasi hanggang 8 lang po ang nakakaupo dito sa pizza bar na ito. Meron din silang private room that can also accommodate 7 to 8 packs. So, syempre, pina-reserve namin yan kay Kasu, Japan Comfort Ride. Siya po ang nag-secure ng table para sa amin. O, so, halika na. Hinihintay po namin si Nanay Rose at si Miss Rosette. Tagal nila. Baka malate tayo. Strict daw po ang reservation. So, speaking of reservations, dito po sa Tokyo, in Japan in general, medyo maliliit po yung ibang mga restaurants. So, it can be difficult to secure a table. So, recommended na talagang magpa-reserve kayo in advance doon sa mga gusto ninyong restaurants. So, meron tayong mga apps, restaurant booking apps. In our case, kasi napakalaki ng group namin, ni-reserve po yan ng Japan Comfort Ride. Halos lahat ng restaurants na kinainan namin. May minimal fee lang, pero sulit naman kasi pagdating mo doon, talagang naka-reserve na. And yung mga dietary restrictions nung iba naming kasama, naka-note po iyon doon. Okay, so nandito na kami sa Pizza Bar on the 30th. Nasa ang floor ito? Hindi ko nakita. Dear 30th nga. 38. 38th floor. Okay. Nasa Pizza Bar on the 38. Ayan nga, nakasulat. Tingnan mo ang social nung ano nila, nung napkin. May ang ganda. So dito po, walang menu because this is omakase style. Kapag ka sinabing omakase, para bang you're giving the chef or the kitchen the freedom na iserve sa iyo kung ano yung mga specialties nila, kung ano yung mga available ingredients na nandoon sa kitchen. So nagbabago yung menu depending on the seasonality, ganon. So parang ibig sabihin nun is I'll live it up to you. And by the way, nandito kami sa parang private room kasi puno nga po yung pizza bar. Hanggang 8 lang ang nakakaupo doon. So, buti na ikuha kami ng spot dito. Ito, tignan mo tong ano. Parang ito yung condiments ng pizza.
So ito yung appetizer. So dito, they use mostly local Japanese ingredients, mga organic, sourced all over Japan. Although, syempre, some ingredients imported from Italy. Katulad nitong appetizer, so Hokkaido scallops with Italian caviar. So good. So locally sourced shrimp. My God. The shrimp is so fresh na parang kumakain ka na ng sushi, no? Oo, so good. So, 6 na pizza po ang isa-serve sa inyo. So, ngayon pang-apat na, ito daw po ang kanilang most popular pizza. So, makikita ninyo, hindi siya yung traditional na bilog na pizza because this is parang focaccia based. Ang pizza naman po kasi sa Italy, nagva-vary ang kanyang size, ang kanyang korte, ang kanyang kapal. Depende kung saang region nang galing or ginawa. But this one, it's so good. Kasi isipin po ninyo, no? Focaccia, tapos nilagyan ng parmesan cheese sa ibabaw, and then it's twice baked. So, ramdam mo yung lutong ng parmesan cheese. It's not just about flavor, but also texture. So, the total experience. That's the fireworks. Diba? So, ayan, tapos na ang ating pizza omakase experience here at the Pizza on the 38th. Oh, diba? Tama na sinabi ko. Sa Mandarin Oriental in Tokyo. So, maganda yung experience namin. Service was excellent. The food was fantastic. Yung pizza talaga, ang nagdala sa kanya is actually lahat ng components from the crust. Yung crust po kasi nila is fermented for 48 hours. Kaya pag talagang kinain mo, malutong yung labas and then yung loob, very soft and moist. And yung mga toppings, very generous and naglalaro hindi lang flavors kung hindi pati texture at pati kulay. Kaya 'di ba ang sarap picturean. And of course, they highlight local Japanese ingredients from different regions of Japan. Kaya parang nagbiyahe ka na from northern Japan up to Okinawa. And alam po ninyo, maski yung dessert nila, ayan o, naubos ko na yan. This is the buffalo gelato. Ang sarap, very creamy, and they also have tiramisu and pineapples from Okinawa. And even the coffee, masarap. So when you are in Tokyo and meron kang chance na bumisita dito, gawin mo yon. Pero oo nga pala, you need to reserve in advance. So uulitin ko, kung nagplano ka ng trip to Tokyo, mag-book ka na. Diba? I'll ask for the receipt and then I'll show you the total price kung magkano inabot. Pero by the way, itong sa amin po is private. Kasi nga puno na doon sa labas. Kaya medyo iba yung pricing nitong kinuha namin. And ito pa ha, nakaka-proud. The best pizza in Japan, ang chef de cuisine ay kababayan natin, si Chef Paulo. Hello, Chef. Chef, how many years ka na po dito? 7 years already at the counter, yes. Wow, yes. 7 years. I've been working with Chef Daniela for some time already, yes.
Oh, wow, wow, wow. Chef, congratulations, ha. This is really a destination, not just in Tokyo, pero worldwide na talaga. Really one of the best dining experiences we've had. Thank you very much. Chef, itour mo naman kami. Kasi ngayon, wala na po. Tapos na ang lunch service. So, pwede na. Basically, this is the counter where there's 8 guests only can sit around the counter, and all the actions are seen in front of you. Wow. Yes. The oven is gas, electric, and fire at the same time, so it's kind of hybrid oven as well. So, ito yung dough. 48 hours fermented. Tama po ba? It is 48 hours Wow. fermented with 80% water as well. 100% ingredients are from Italy. Even the water as well is San Pellegrino water for the dough. Wow, Yes. wow, ang social ha, San Pellegrino water. And you make only limited amount. Exactly. It's basically only in the counter here, but nowadays we have a lot of guests that has small children, big groups that wants to have a private room as well when they can have pizza as well. So we did the private room for them. Oh, Yes. nice. Pero next time, definitely, we'll book in advance so we can get to experience yun dito sa counter mismo. Chef, how often do you change the menu? So the menu change basically depends on the farmer. Sometimes a month. Sometimes we have produce that only comes 3 weeks in a year in Japan. In Japan, we have micro seasons as well. So the menu change basically whatever's available on the farm. Wow, very good to know. So that sa susunod na balik, ibang menu naman ang ma-experience natin. Chef, thank you very much to you and to your team. Thank you. Thank you, Chef. More power. Arigato gozaimasu. Ikaw din, ipapakilala kita. And ito naman si Christine po. si My name is Christine, also our kababayan, di ba? Thank you very much, Christine. Thank you. Salamat po. Thank you. Oh, ayan, di ba? Ang ganda talagang experience. For our merienda, nandito tayo sa Sarabets. So ito pong Sarabets, sikat na sikat in New York City. Binansagan nga po siyang breakfast queen of New York. Pero never po namin nasubukan ito sa New York. So since meron sila dito sa Tokyo, subukan natin. But for merienda, dahil late po kami nagising kanina, popular ang Sarabets. Una, doon sa kanilang orange marmalade na bibili na lang po tayo mamaya for take home. And syempre, yung mga breakfast items such as their fluffy pancakes, French toast, mga eggs benedict, and yung avocado toast. Yun ang mga in-order natin. So, subukan natin. Pero ngayon, this is my cinnamon tea. Sarap, cinnamon. Yan, so we'll wait for our order. Ito yung kanilang avocado toast. So, bread, avocado, and then may burrata sa ibabaw. Wow. Dear. So good. Fresh na fresh yung lasa. And first time ko nakakain ng avocado toast na ang nilagay nila ay burrata. So imagine yung tinapay na medyo chewy, crusty, and then the very smooth, fatty avocado toast, plus the creaminess of the burrata and the crunch of the pistachio. Fantastic. Ang sarap. Perfect for breakfast and perfect then for merienda. Kasi yung very light lang siya. It's creamy but light. French toast and buttermilk pancake. Maple syrup. Ito munang French toast. Kasi ito yung pinagmamalaki daw nila.
here. Yeah. Totoo talaga. Fatty. Yun ang nakalagay, di ba? Fatty and fluffy. Totoo. Ang French toast kasi, very critical yan. If you over-soak it, it becomes soggy. Masyado nagiging mabigat yung French toast. But this one is just perfectly soaked. You feel it's moist, but at the same time, nandun talaga yung fluffiness. Diba? Tsaka hindi masyadong matamis. And then this is the pancake. Masarap din naman yung kanilang pancake. Pero kung papipiliin ako ng isa, I'd go for the French toast. Pero ba't naman hindi pwedeng orderin mo pareho, di ba? Alam mo, ang parang gusto kong gawin, bumalik ulit bukas or sa Makalawa so we can try the other items on the menu. So must visit when you're in Tokyo or if you're in New York, Sarabeth's. So good. Hello! For our dinner, nandito tayo sa Ginza Hapo. May 2 or 3 po atang branches ito, pero nandito tayo ngayon sa Shinjuku branch. Actually, this is our second time here. Eat all you can po ito, and ang kanilang specialty, mga seafood, yung mga king crab at mga scallops, premium seafood. And itong kinuha po namin na course, this is the 2 hours. It's 13,000 yen per person. So that's approximately mga 5,000 pesos. O di ba? I'm sure pagka narinig nyo yung 5,000, ay parang mahal. Pero sulit naman kasi ito ipapakita ko po sa inyo ang selection ng kanilang seafood from king crabs, iba't ibang klaseng crabs. Hindi ko po memorized yan. Mga scallops, fatty tuna, may sushi, and itong mga wagyu beef. Look at the marbling. Super lambot po lahat niyan. And para sa mga katulad ko na tamad magluto sa harap, meron po silang mga cooked Japanese foods. Actually, international po yan. Meron pang mga Peking duck at kung ano-ano. And unlimited din po ang drinks. May mga sushi, may mga cold meats, may mga salads and appetizers. And look at their dessert. My favorite, Häagen-Dazs ice cream. O, diba? Sulit na sulit. Ito nga, hindi pa ako tapos kumain, nagsusushi po ako dito. So, subukan ninyo kasi lahat naman ng nakasubok, yung mga kasama namin, enjoy na enjoy po sila. Diba? Ayan, tingnan nyo. They really enjoyed. O, tita, nag-enjoy ka. Diba? O, dito lang, hindi po kami nag-usap. Dito na kami sa Japan nagkita ni Tita Let and ni Shelly. Diba? So, advisable po ito, especially ilan po kami ngayon. We are 31 because the whole Manabat clan and our extended family kasama po. So, when you're in Tokyo, must visit Ginza Hapo Buffet. Hello! It's our last day in Tokyo and nandito tayo ngayon sa Shinjuku Gyoen Garden. Isa sa mga paborito naming gardens or parks na lakaran kapag umaga. Kasi makikita ninyo kahit anong season, mapa summer, fall, spring,
winter, masarap po maglakad dito. O kahit ngayon tag-ulan, di ba? O ang ganda ng paligid, ang sarap ng amoy, parang wala ka sa gitna ng urban jungle kasi punong-puno ng puno, nice greens, and very peaceful. So dito po, may entrance fee, 500 yen per adult. Kada pasok, no? So magkano sa pera natin yon? Less than 200 pesos. So what we did, kumuha na po kami ng annual pass. So this is the annual pass and you get this nice ID. Magpapapicture ka lang, ipiprint na agad nila itong ID na to. This is for only 2,000 yen. So 1 year na po yon, unlimited ka nang makakapasok dito sa Shinjuku Gyoen Garden. Di ba ang bongga? So kung mahilig ka maglakad sa umaga, they open at 9 a.m. Gusto mong mag-meditate dito sa garden, you enjoy nature inside the city, dito ka pumunta. Okay, so maglalakad-lakad po kami. And may coffee shop po dito, may Starbucks, may tea shop, may restaurant. Actually, you can spend the entire day just relaxing here. So kung mahilig ka, ayan, kumuha ka ng annual pass kung pabalik-balik ka dito sa Japan. So dito na po natatapos ang ating another Tokyo vlog. I hope you enjoyed dahil binisita natin ang mga hindi pa natin nabibisita before. Napakita namin sa inyo yan. So see you next time. Bye!